Narito ang ganap na naisalokal na adaptasyon ng iyong kwento, na inangkop para sa isang tagapakinig na Filipino. Pagkatapos ng 30 taon ng pagsasakripisyo ng lahat para sa aking anak, ibinigay niya ang aking bahay sa biyenan niya, ang ina ng kanyang asawa na nakilala niya halos 2 taon pa lang. 30 taon ng paglilinis ng mga bahay ng iba para makapag-aral si Tyrone. 30 taon ng pagtulog ng 4 na oras lang bawat gabi. 30 taon ng pagtatayo ng pangarap, piraso-piraso, gamit ang aking mga kamay na puno ng kalyo. At naroon ako, inilalagay ang titulo at mga susi sa matibay na lamisang gawa sa Nara, habang si Divina, ang babaeng pumasok sa buhay namin 2 taon lang ang nakakaraan, ay tinitingnan ako ng may ngiting tagumpay na nagpakulo ng aking sikmura. Congratulations, Ginang Divina, sabi ko, pinananatili ang aking boses na matatag, kahit na pakiramdam ko ay may bumabasag sa loob ko sa libu-libong piraso. Tumingin sa akin si Tyrone, tumango na parang iniaabot lang ang isang ordinaryong pakete, hindi ang bahay na pinaghirapan ko ng ilang dekada. Ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa aking dibdib, mas karapat-dapat siya sa iyo. Mas si Divina ay laging marunong magbigay ng walang pasubaling pagmamahal ng walang inaasahang kapalit. Umiti si Bianca, ang kanyang asawa sa loob ng halos 2 taon, nang may kasiyahan mula sa kanyang upuan, hinahaplos ang kamay ng kanyang ina ng may pagmamahal. Suot niya ang champagne-colored dress na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang kaarawan, ang isa na nagkakahalaga ng $1,000,000 na kinuha ko sa aking ipon. Ang buhay ay mayroong nakakalokong kahulugan ng ironya. Inilabas ko ang makapal, mabigat na Manila envelope mula sa aking bag, na may pag-iingat na sinelyuhan. Inihanda ko ito sa loob ng ilang linggo ng mga gabing walang tulog, kinokonsulta, bineberipika, sinisigurado na bawat detalye ay perpekto. Inilagay ko ito sa harap ni Divina na parang nagbibigay ng isang gantimpala. Lahat ay narito, Ginang Divina. Ang mga huling dokumento. Opisyal lang sa iyo ang bahay ngayon. Nanginig ang kanyang mga kamay sa emosyon nang kinuha niya ang envelope. Kumikinang ang kanyang coral-colored na mga kuko sa ilalim ng ilaw ng dining room habang sabik niyang pinunit ang papel. Nilapitan siya ni Tyrone, inilagay ang isang nagpoprotektang kamay sa kanyang balikat. Tumayo si Bianca para tumingin din, silang tatlo ay nakayuko sa mga papel na iyon na parang mga buitre sa kanilang biktima. Nakita ko ang eksaktong sandali na binasa ni Divina ang unang pahina. Nawala ang kanyang ngiti. Lumaki ang kanyang mga mata na parang lalabas sa kanilang socket. Nawala ang kulay sa kanyang mukha na parang tubig na umaagos. Ito, hindi ito totoo. Ang kanyang boses ay halos isang nahihirapang bulong. Inagaw ni Tyrone ang mga dokumento mula sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagmamadaling gumalaw sa mga linya. Nakita ko siyang namutla. Nakita kong nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nagbibiro ka. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Divina sa mga dingding. Ito ay isang masamang biro, Margarita. Kinukuha ni Bianca ang mga papel ang may nanginginig na mga kamay, binabasa ng mailumalaking pagkadismaya. Gumagalaw ang kanyang mga labi ng walang tunog, na parang hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Nanatili akong nakatayo, kalmado, nakasabit ang aking bag sa aking braso. Ito ang eksaktong hiniling mo. Ang bahay ay ganap na sa iyo. Ngunit upang maunawaan kung paano kami nakarating sa sandaling ito, upang maunawaan kung ano ang nilalaman ng envelope na iyon na nagpasigaw kay Divina sa ganoong paraan, kailangan kong ibalik ka sa nakaraan. Kailangan kong makita mo kung sino ako bago ako naging ang hindi nakikitang babae na ipinasya ng sarili kong anak na itapon. 7 taong gulang ako nang malaman ko na sa aking pamilya, ako ay palaging magiging pangalawang opsyon. Kaarawan ng aking kapatid na si Catalina, at ginastusan ng aking ina ng $15,000 ang isang kulay lavender na damit na may imported na puntas para sa kanya. Suot ko ang parehong damit mula sa nakaraang taon, 2 sukat na mas maliit, na may tahi na natanggal na sinubukan kong ayusin gamit ang sinulid na hindi ang tamang kulay. Margarita, pumunta ka sa kusina at tulungan mo ang iyong tiya sa mga merienda, utos ng aking ina sa akin nang hindi man lang tumitingin. Si Catalina ay nagpapaikot-ikot sa harap ng salamin, tumatawa habang lahat ay binubuhusan siya ng papuri.
Walang nakapansin ng palihim akong lumabas, patungo sa kusina na may mga matang puno ng luha na ayaw kong ibuhos. Iyon ang unang aral, hindi ang huli. Sa edad na 12, nang gusto ni Catalina ng mga aralin sa piano, ipinagbili ng aking mga magulang ang aking bisikleta upang bayaran ito. Maaari kang maglakad sa paaralan, Margarita, ang kapatid mo ay may talento. Kailangan niyang paunlarin ito. Lumakad ako ng 6 na kilometro bawat araw sa loob ng 3 taon. Huminto si Catalina sa piano pagkatapos ng 4 na buwan. Sa edad na 16 na, nagtatrabaho ako pagkatapos ng klase sa paglilinis ng mga opisina upang makatulong sa gastusin sa bahay. Si Catalina ay nakakatanggap ng lingguhang allowance na ₱2,500 para lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Inipon ko ang bawat sentimo na kinikita ko sa isang cookie tin na nakatago sa ilalim ng aking kama, nangangarap na balang araw ay makakabili ako ng magandang bagay para sa akin lang. Hindi ko kailanman nagawa. Nang magnegatibo 18 ako, nakilala ko si Daniel. Siya ay 6 na taong mas matanda sa akin. Nagtatrabaho sa konstruksyon, may matitigas na kamay at ngiti na nagparamdam sa akin na nakita ako sa unang pagkakataon sa aking buhay. Nabuntis ako kay Tyrone 3 buwan pagkatapos. Nawala si Daniel bago ko pa man masabi sa kanya na magiging ama siya. Pinalayas ako ng aking pamilya. Ipinahiya mo kami, Margarita. Ayaw na naming makita ka pa. Hindi man lang nagpaalam si Catalina. Kaya, naroon ako, 18, buntis, nag-iisa, natutulog sa isang inupahang silid na amoy amag at may tagas na tinatakpan ko ng mga plastik na balde tuwing umuulan. Nagtrabaho ako sa paglilinis ng mga bahay sa araw, at sa gabi ay naghugas ako ng pinggan sa isang kainan. Natutulog ako ng 4 na oras kung swertehin ako. Nang ipanganak si Tyrone, hinawakan ko siya sa aking mga bisig sa ospital ng probinsya, kung saan halos walang oras ang mga nurse na tignan kami. At nangako ako sa kanya, magkakaroon ka ng lahat ng hindi ko kailanman nagkaroon. Isinusumpa ko sa aking buhay, anak. Lahat. At tinupad ko ang pangako na iyon. Tinupad ko ang bawat salita. Hindi kailanman nagsusuot si Tyrone ng lumang damit. Hindi siya kailanman natulog na gutom. Hindi siya kailanman naglakad sa ulan dahil hindi ko kayang bayaran ang bus. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho ng sabay-sabay sa loob ng maraming taon. Ang aking mga kamay ay nagkaroon ng bitak mula sa bleach at sabon. Sobrang sakit ng aking likod na may mga gabi na hindi ako makatayo ng tuwid, ngunit palagi siyang mayroong pinakamaganda. Inilista ko siya sa pinakamahusay na paaralan na kaya kong bayaran. Ay 1,000,000 bawat buwan na nakukuha ko sa paglilinis ng 6 na karagdagang bahay bawat buwan. Nang magsalita ang ibang mga bata tungkol sa kanilang mga family vacation, binilhan ko siya ng mga libro at sinabi sa kanya na ang paglalakbay sa pamamagitan ng mga kwento ang pinakamahusay na adventure. Naniwala siya noon. Tiningnan niya ako nang may mga matang puno ng paghanga at sinabi, "Ikaw ang pinakamabuti na ina sa mundo." Anong sandali na wala ang kanyang paniniwala? Sa edad na 15, gustong mag-aral ni Tyrone sa isang mas prestihiyosong pribadong mataas na paaralan. Ang tuition ay 30,000 bawat buwan. Impossible. Iyon ang naisip ko sa loob ng 2 araw hanggang sa nakakuha ako ng ika-4 na shift sa paglilinis ng mga opisina sa madaling araw. Natutulog ako ng 2.5 oras bawat gabi. Sulit ito upang makita ang kanyang mukha nang sabihin ko sa kanya na maaari siyang pumasok sa paaralang iyon. Mahal kita, maipapakita ko sa iyo ang aking pagmamalaki. At ginawa niya. Nagtapos siya ng may karangalan. Nakapasok siya sa kolehiyo na may bahagyang scholarship. Tinakpan ko ang natitira, nagtatrabaho na ngayon ng 4 na trabaho. Ang aking mga kaibigan, ang kakaunti kong kaibigan, ay nagsabi sa akin na nag-i-exaggerate ako. Napapatayin ko ang sarili ko sa ganitong pagtatrabaho. Anak ko siya, sabi ko sa kanila. Siya lang ang pamilya ko. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya. Nag-ipon ako ng 20 taon upang bilhin ang bahay na iyon. 20 taon ng pag-ipon ng bawat sentimo na natira pagkatapos bayaran ang pagkain, damit ni Tyrone,
kanyang mga libro, kanyang kolehiyo. 20 taon ng pangangarap tungkol sa araw na sa wakas ay magkakaroon kami ng sarili naming tahanan nang walang mga may-ari ng lupa na maaaring magpalaya sa amin. Nang walang manipis na dingding kung saan maririnig mo ang lahat ng ginagawa ng mga kapitbahay. Nang pirmahan ko ang titulo ng bahay na iyon sa edad na 58, umiyak ako. Umiyak ako, hawak ang mga papel na iyon na parang pinakamahalagang kayamanan sa universo, dahil iyon ang mga ito. Ang mga ito ang patunay na ang lahat ng sakripisyo ay naging sulit. Niyakap ako ni Tyrone ng araw na iyon. Ma, nagawa mo. Alam kong magagawa mo iyan. 2 taon pagkatapos, nakilala niya si Bianca. Pumasok si Bianca sa buhay namin na parang bagyong tag-init. Hindi inaasahan at nakakabigla. Nakilala siya ni Tyrone sa isang marketing conference kung saan ipinipresenta niya ang kanyang senior project. Nagtatrabaho siya bilang administrative assistant sa isang mid-sized na kumpanya, 28 taong gulang, at may ngiti na, ayon sa aking anak, ay nagpapaliwanag sa anumang silid. Dinala niya si Bianca sa bahay 3 linggo pagkatapos nilang magkakilala. Ma, gusto kong ipakilala ka sa isang napaka-espesyal na tao, sabi niya sa akin noong Sabado ng hapon na may kislap sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita dati. Pumasok si Bianca sa aming bahay na nakasuot ng peach-colored na damit at takong na umalinggangao sa ceramic na sahig na aking kiskisan kinabukasan. Iniabot niya ang kanyang kamay sa akin na may pinag-aralang pagkababae. Ginang Margarita, isang malaking kasiyahan ang makilala ka. Puro magagandang bagay ang sinasabi ni Tyrone tungkol sa iyo. Gumawa ako ng kape at inilabas ang mga homemade cookies na niluto ko noong nakaraang araw. Umupo kami sa sala at pinanood ko kung paano siya tiningnan ni Tyrone na parang siya lang ang tao sa mundo. Iba siya kung magsalita kapag kasama niya, gumagamit ng mas magarbong mga salita, iba kung tumawa. Naisip ko sa sandaling iyon na umiibig ang aking anak. Ang nanay ko ay mag-isa ring nakatira, komento ni Bianca habang humihigop ng kanyang kape. Nabiyuda siya 5 taon na ang nakakaraan. Minsan nag-aalala ako na masyado siyang nag-iisa. Alam mo, isang matandang babae na mag-isa sa malaking bahay na iyon. Tumango ako ng may pag-unawa, hindi alam na ang mga salitang iyon ang unang buto ng kung ano ang darating sa huli. Ang sumunod na mga buwan ay mabilis na lumipas. Si Tyrone ay mas madalas nakasama ni Bianca at mas kaunti sa bahay. Normal lang, sabi ko sa sarili ko. Ganyan ang mga relasyon ng mga kabataan. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng pagtingin niya kay Tyrone, isang bagay na mapanuri sa likod ng mga matamis na ngiti na nagpakaba sa aking mga nerbiyos. Nakilala ko si Divina 4 na buwan pagkatapos sa isang hapunan na inorganisa ni Bianca sa kanyang apartment. Siya ay isang 62 taong gulang na babae na may kulay auburn na buhok at labis na makeup na hindi maitago ang mga linya ng kapaitan sa paligid ng kanyang bibig. Nagsusuot siya ng mamahaling damit, nagsusuot ng magarbo na alahas, at nagsasalita ng may tonong superioridad na ginagamit ng ilang tao upang mabayaran ang kanilang mga insecurities. So, ikaw ang sikat na Margarita, sabi niya nang ipakilala kami, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa ng may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinasabi ni Bianca na marami kang pinaghirapan upang bigyan ng edukasyon si Tyrone. Napakaganda! Ang pagpapalaki ng anak ng mag-isa ay tiyak na napakahirap. May paghamak sa bawat salita. Ginawa ko lang ang gagawin ng anumang ina, tugon ko ng simple. Oh, pero hindi lahat ay kayang gawin ng mag-isa, patuloy ni Divina, umupo sa sofa na parang isang trono. Nagkaroon ako ng biyaya na maayos kaming iniwan ng ama ni Bianca bago siya mamatay. Hindi ko kailanman kinailangan isakripisyo ang aking dignidad sa paglilinis ng mga bahay ng iba. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na maaari mong hiwain gamit ang kutsilyo. Umubo ng hindi komportable si Tyrone. Kinurot ni Bianca ang braso ng kanyang ina nang may nerbiyos na tawa. Ma, please. Ngunit mumiti lang si Divina, humihigop ng kanyang baso ng alak. Sinasabi lang ang totoo, mahal ko. Bawat isa ay mayroong sariling realidad. Nang gabing iyon, nang ihatid ako ni Tyrone sa bahay, ay hindi siya karaniwang tahimik. Sa pulang ilaw, binasag niya ang katahimikan.
Hindi sinadya ni Divina na saktan ka, ma, minsan kasi nagsasalita lang siya nang hindi nag-iisip. Hindi niya ako sinaktan, allied. Sadyang galing lang siya sa ibang mundo, alam mo. Sanay siya sa isang partikular na lifestyle. Huminto siya. Si Bianca rin. Kaya minsan pakiramdam ko, hindi ko alam, parang kailangan kong patunayan na kaya kong ibigay sa kanya ang buhay na iyon. May malamig na lumuklok sa aking dibdib. Tyrone, may halaga ka sa kung sino ka, hindi sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka. Hindi siya sumagot, ngunit nakita kong may nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang bagay na nagpatakot sa akin. 6 na buwan pagkatapos, inihayag nila ang kanilang engagement. Umulan si Tyrone sa bahay noong linggo ng hapon kasama si Bianca, parehong nagniningning. Ma, ikakasal na kami. Gusto naming ikaw ang unang makaalam. Niyakap ko sila, sinabi kong masaya ako para sa kanila. Gumawa ako ng espesyal na hapunan. Ngunit nang pumunta si Bianca sa banyo, nilapitan ako ni Tyrone na may seryosong ekspresyon. Ma, kailangan kitang tanungin. Huminga siya ng malalim. Si Divina ay walang komportabling tirahan. Ang bahay niya ay napakatanda, may structural problems. Nag-aalala si Bianca para sa kanya. Pakiramdam ko ay gumalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Malaki ang bahay na ito. Mayroon itong 3 silid-tulugan. Naisip namin na baka pwedeng lumipat si Divina dito sa iyo. Pansamantala lang ito habang nakakahanap kami ng mas magandang solusyon. Tiningnan ko siya, naghahanap ng anumang senyales na nagbibiro siya. Hindi ko iyon nakita. Tyrone, bahay ko ito. Binili ko ito para sa atin, para sa iyo at para sa akin. Alam ko, ma, pero isipin mo. Napakabuti mo. Mas matanda na si Divina. Nag-iisa siya. At magiging pamilya na siya. Hindi mo ba gugustuhin tulungan ang iyong pamilya? Ang salitang pamilya ay walang laman na lumabas sa kanyang labi. Hindi, sabi ko ng matatag. Ito ang aking bahay. Hindi ko ito ibabahagi sa isang babaeng halos hindi ko kilala at ginantihan ako ng may paghamak sa iisang beses na nag-usap kami. Tumigas ang mukha ni Tyrone. Alam kong sasabihin mo iyan. Tama si Bianca tungkol sa iyo. Ano ang ibig sabihin niyan? Na ikaw ay makasarili, mapalagi ka ng mapanlin lang sa akin. Ayaw mong magkaroon ako ng sariling pamilya dahil gusto mong manatili ako dito na nag-aalaga sa iyo magpakailanman. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Iyan ba ang tingin mo sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo? Nandyan na naman. Ang lahat ng ginawa ko para sa iyo na parang may utang ako sa iyo ng buong buhay ko. Tumayo siya ng galit. Ginawa mo lang ang dapat gawin ng isang ina, mawala kang ginawa sa akin na espesyal na pabor. Bumalik si Bianca mula sa banyo sa sandaling iyon, agad na nakuha ang atensyon. Ano ang problema? Wala, sabi ni Tyrone, hinawakan ang kanyang braso. Aalis na kami. Nilinaw na ng nanay ko ang kanyang posisyon. Pinanood ko silang umalis at may nasira sa loob ko ng gabing iyon. May nasira na hindi na kailanman magiging pareho. Sa loob ng sumunod na mga linggo, bihira akong tawagan ni Tyrone. Kapag ginawa niya, ang aming mga usapan ay malamig, maikli, puno ng mga awkward na katahimikan. Hindi kailanman nakakausap si Bianca sa telepono. Sa social media, nakita ko ang kanilang mga larawan kasama si Divina. Family dinners, outings, celebrations na kung saan ako ay lubusang hindi kasama. Sa isang larawan, niyakap ni Tyrone si Divina na may caption na "With the best mother-in-law in the world." Masakit ang aking puso. 2 buwan bago ang kasal, natanggap ko ang imbitasyon sa koreo. Isang eleganteng, mamahaling card na may gintong sulat. Ngunit ang mas nagpasira sa akin ay ang makita na sa listahan ng mga sponsors, sa lugar kung saan dapat naroon ang ina ng groom, inilagay nila si Divina bilang matron of honor. Tinawagan ko si Tyrone ng gabing iyon na may nanginginig na mga kamay. Iyan ay isang titulo lang, mawala itong ibig sabihin. Paano ito walang ibig sabihin? Ako ang iyong ina, Tyrone, ang iyong tanging ina.
At si Divina ang ina ng aking asawa, at mas naging maunawain at mapagbigay siya sa amin kaysa sa iyo. Ang kanyang boses ay purong yelo. Nag-alok siya ng tulong sa amin sa gasto sa kasal. Naghahanap siya ng apartment para sa amin. Sinusuportahan niya ang aming mga plano. Ano ang nagawa mo maliban sa tumangging tumulong ng hiningi namin sa iyo? Pinalaki kita ng mag-isa sa loob ng 30 taon. Iyon ang iyong desisyon, hindi akin. Hindi mo ako pwedeng singilin para sa isang bagay na hindi ko hiniling. Binaba niya ang telepono at naiwan akong hawak ang telepono. Pakiramdam na ang mga dingding ng aking bahay, ang bahay na pinaghirapan ko ng husto, ay lumalapit sa akin na parang isang libingan. Ang kasal ay maganda. Umupo ako sa ikatlong hilera habang si Divina ay nasa upuan ng karangalan sa una. Nang tanungin ng pari kung sino ang nagbigay ng nobya, buong pagmamalaking tumayo si Divina. Nang tanungin kung sino ang sumuporta sa groom, walang gumalaw. Sa reception, pinanood ko mula sa aking mesa kung paano sumayaw si Tyrone ng tradisyonal na mother-son dance kasama si Divina. Ang mga buwan pagkatapos ng kasal ang pinakamalungkot sa aking buhay. Lumipat si Tyrone at Bianca sa isang apartment na tinulungan silang makuha ni Divina, 15 minuto mula sa kanyang bahay at halos 1 oras mula sa akin. Naging sporadic ang mga pagbisita, palaging maikli, palaging tensyonado. Kapag dumating sila, patuloy na tinitingnan ni Tyrone ang kanyang telepono na parang naghihintay ng dahilan para umalis. Inimbitahan kami ni Divina sa hapunan ngayong linggo, sasabihin ni Bianca sa matamis na boses na kanyang perpekto. Ginagawa niya ang chicken and wine sauce na gustong-gusto ni Tyrone. Tama, baby. Hindi ka panipaniwala, sasagot siya ng maisigasig na hindi niya kailanman ipinakita ng pag-usapan ang aking pagkain. Ngumiti ako at tumango, nilunok ang bukol sa aking lalamunan. Nagsimula akong mapansin ang mga banayad na pagbabago. Hindi na sinasabi ni Tyrone sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho. Nang tanungin ko siya kung paano siya sa kumpanya, kung saan siya nagsimula bilang project manager, ang kanyang mga sagot ay malabo. Ayos lang, malahat ay ayos lang. Ngunit sa kanyang Facebook, nakita ko ang dose-dose ng mga larawan ng mga pagdiriwang kasama si Divina na may mga caption na tulad ng "Celebrating promotion with the family that always believes in me." Isang hapon, tinawagan ko siya upang imbitahan sa hapunan para sa kanyang ika-negatibo 30 kaarawan. Gagawa ako ng paborito mong cake. Ang red velvet na iyon na gustong-gusto mo mula pa noong bata ka. Mayroong isang awkward na katahimikan sa kabilang linya. Sadyang mayroon na kaming plano, mainorganisa ni Divina ang isang surprise party. Ilang linggo na niya itong pinaplano. Ngunit kaarawan mo ito, Tyrone. Palagi natin itong ipinagdiriwang ng magkasama. Nagbabago ang mga bagay, may asawa na ako ngayon, isang bagong pamilya. Hindi ako maaaring manatili sa nakaraan kasama mo. Nang gabing iyon, umiyak ako hanggang sa makatulog sa sofa, napapalibutan ng mga larawan ni Tyrone noong bata pa siya na pumuno sa bawat sulok ng bahay na iyon. 3 buwan pagkatapos, nabuntis si Bianca. Nalaman ko sa Facebook kasama ang iba pang bahagi ng mundo. Ipinakita ng larawan si Tyrone at Bianca na maihawak na isang peres ng maliliit na cream-colored na sapatos habang yakap ni Divina silang dalawa. Nagniningning. Ang caption ay nagsasabing, magiging 3 kami. Salamat, Lola Divina, sa pagiging laging narito para sa bawat mahalagang hakbang. Dinial ko ang numero ni Tyrone nang may nanginginig na mga kamay. Sinagot niya sa ika-5 ring na may nag-aalalang boses. Nakita ko ang balita. Congratulations, anak. Magiging lola na ako. Oh. Gusto naming personal na sabihin sa iyo, pero alam mo naman kung paano ang social media. Hindi siya tunog na nagsisisi. Pwede ba kitang bisitahin? Magdala ng kahit ano para sa sanggol. Mas mabuti kung sa ibang pagkakataon, mabisi kami sa mga doktor, naghahanda ng nursery. Si Divina ang tumutulong sa amin sa lahat ng bagay. Alam mo naman siya. Marami siyang karanasan sa mga bagay na ito. Binaba ko ang telepono bago niya ako marinig na umiyak. Ang mga sumunod na linggo ay isang tahimik na pagpapahirap.
Nakita ko ang bawat post, bawat larawan ng ultrasound, bawat update sa pagbubuntis. Naroon si Divina sa lahat ng mga ito. Wala ako sa anuman. Nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na pumunta ng hindi inaasahan sa kanilang apartment, dala ang mga damit ng sanggol na aking nilala sa loob ng buong gabi. Binuksan ni Bianca ang pinto ng may hindi komportabling ekspresyon. Margarita, anong sorpresa? Dinala ko ang ilang bagay para sa aking apo. Ibinigay ko ang bag na may maliliit na sweater, maliliit na kumot, ang sombrero na may tainga na tumagal ako ng 2 linggo upang matapos. Kinuha niya ang bag ng may pag-aatubili, halos hindi tiningnan ang laman. Oh, ang cute. Salamat. Hindi niya ako inimbitahan sa loob. Nandyan ba si Tyrone? Umalis siya kasama ang nanay ko para bumili ng muebles para sa silid ng sanggol. Alam mo naman si Divina. Mayroon siyang impeccable taste para sa mga bagay na ito. Bawat salita ay isang saksak sa aking puso. Nang gabing iyon, nakita ko ang mga larawan na kanilang ipinost. Ang nursery ay maganda na may light wood furniture, eleganteng dekorasyon, isang rocking chair sa tabi ng bintana. Sa isa sa mga larawan, buong pagmamalaking nagpost si Divina sa tabi ng kuna na may text na nagsasabing, "Salamat, Lola, sa pagtulong sa amin na likhain ang perpektong pugad para sa aming munting himala." Ang mga sweater na aking nilala ay hindi lumitaw kahit saan. Ipinanganak ang sanggol noong Martes ng madaling araw. Nalaman ko 5 oras pagkatapos ng padalhan ako ng isang malayong pinsa ng mensahe ng pagbati. Hindi man lang nila alam na wala ako sa ospital. Nagmaneho ako na parang baliw patungo sa klinika, ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis na akala ko ay sasabog ito mula sa aking dibdib. Sa waiting room, nakita ko si Divina na napapalibutan ng mga kamag-anak ni Bianca. Nagbibigay ng mga sigarilyo at chocolate na parang siya ang tanging lola. Nang makita niya ako, tumigas ang kanyang ngiti ng halos hindi mahalata. Margarita, buti dumating ka. Ipinanganak na siya. Isang napakagandang bata, 7 pounds. Nasaan si Tyrone? Maaari ko ba siyang makita? Nasa recovery room siya kasama si Bianca. Isang tao lang ang pinapayagan sa isang pagkakataon. Huminto siya ng may pag-iisip. Kasama ko na sila. Hinawakan ko ang aking apo pagkapanganak pa lang. Eksaktong kamukha niya si Bianca noong bata pa siya. Ang kanyang apo. Na parang may karapatan siya sa bata na iyon higit sa akin. Naghihintay ako ng 4 na oras sa waiting room na iyon, pinapanood kung paano tumanggap si Divina ng pagbati, kung paano siya yumakap sa mga tao, kung paano siya nag-post para sa mga larawan na may hawak na celebratory cigar. Sa wakas, lumitaw si Tyrone na mukhang pagod ngunit nakangiti. Ma, pwede ka nang pumasok ngayon, pero 0 minuto lang. Pagod na pagod si Bianca. Pumasok ako sa silid na iyon na may bukol sa aking lalamunan. Nakahiga si Bianca sa kama, maputla ngunit nagniningning, at sa kanyang mga bisig, nakabalot sa mint-colored na kumot, ay ang aking apo, ang aking unang apo. Maaari ko ba siyang hawakan? Tanong ko na may nanginginig na boses. Malamig akong tiningnan ni Bianca. Tulog siya. Mas mabuti kung hindi siya istorbohin. Sandali lang, please. Bumuntong hininga siya nang may pagkadismaya na parang humihingi ako ng isang bagay na hindi makatwiran. Ngunit inabot niya sa akin ang sanggol. Kinuha ko ang maliit na sanggol sa aking mga bisig at naramdaman kong lumawak ang aking puso upang punuin ang silid. Nakapikit ang kanyang mga mata, nakakuyom ang mga kamao, malambot at ritmo ang paghinga. Perpekto siya. Ang pangalan niya ay Tommy, sabi ni Tyrone. Parang lolo ni Bianca, hindi parang Daniel, ang pangalan ng kanyang ama. Hindi parang Manuel, ang aking ama, na namatay noong ako ay 20. Parang lolo ni Bianca, isang lalaking hindi man lang nila kilala dahil namatay siya bago pa sila nagkakilala. Napakaganda niya, bulong ko, hinahagkan ang kanyang maliit na noo. 0 minuto na, putol ni Bianca. Kailangan ko nang magpahinga. Umuwi ako ng gabing iyon na amoy sanggol pa rin sa aking damit, na may walang laman na mga braso at sirang puso. Ang mga sumunod na linggo ay isang parada ng mga banayad na kahihiyan.
Nang inorganisa nila ang binyag, si Divina ang ninang. Nang itinapon nila ang unang kaarawan ni Tommy, dumating ako at nakita ang bahay na puno ng mga larawan ni Divina, kasama ang sanggol. Mayroong isang buong dingding na nakatuon sa mga espesyal na sandali ni Tommy, kasama ang kanyang lola, si Divina. Walang kahit isang larawan ko. Sadyang nandito si Divina araw-araw, paliwanag ni Bianca nang tanungin ko siya. Marami siyang tulong sa amin sa sanggol. Pumupunta siya sa umaga, nananatili hanggang gabi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala siya. Kaya ko ring tumulong. Nagtatrabaho ka, Margarita. Wala kang oras. Totoo na nagtatrabaho pa rin ako, naglilinis ng mga bahay 3 araw sa isang linggo, dahil halos hindi sakto ang aking pensyon para sa mga pangunahing pangangailangan. Ngunit sa iba pang 4 na araw, ako ay ganap na malaya. Sinabi ko sa iyo iyan. Sadyang mayroon na kasing established routine si Divina kay Tommy, tugon ni Bianca, inaayos ang kanyang buhok. Ayaw naming malito siya sa napakaraming iba't ibang tao. Napakaraming iba't ibang tao. Na parang ako ay isang estranghero. Isang Huwebes ng hapon, nagpa siya akong dumaan sa apartment ng hindi inaasahan. Dala ko ang isang bag na may sariwang prutas mula sa palengke, at isang chicken casserole na inihanda ko ng umaga, iniisip na baka pagod na si Bianca sa pagluluto kasama ang sanggol. Nagring ako ng doorbell ng 3 beses bago may nagbukas. Si Divina. Nagsusuot siya ng apron, ay harina sa kanyang mga kamay, at tiningnan ako ng may nakakaawang ngiti na alam ko ng husto. Margarita, hindi namin alam na darating ka. Napunta ako upang tingnan ang aking apo. Nandyan ba si Tyrone? Nasa trabaho siya gaya ng dati. Pumunta si Bianca sa supermarket. Huminto siya, sadyang hinaharangan ang pasukan. Nananatili ako dito ngayong linggo. Nagkaroon ng matinding trangkaso si Bianca, kaya dumating ako upang tumulong kay Tommy habang nagpapagaling siya. Nanatili na parang doon siya nakatira. Maaari akong maghintay sa loob. Sadyang tulog ang sanggol at kakatulog lang niya pagkatapos ng 2 oras ng pag-iyak. Anumang ingay ay gumigising sa kanya. Hindi siya gumalaw mula sa pinto. Tumayo kami doon, nagtinginan sa katahimikan. Sa wakas, inilagay ko ang bag ng pagkain sa sahig. Ibigay mo ito kay Bianca kapag nagising siya. Umuwi ako na ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, pakiramdam ang galit at kawalan ng pag-asa na nagnininga sa loob ko. Nang gabing iyon, nakita ko ang isang larawan sa Instagram ni Divina na nagbibigay kay Tommy ng bote na may text na nagsasabing, walang mas puro na pag-ibig kaysa sa isang lola para sa kanyang apo. Ang mga sandaling ito ang nagpapahalaga sa bawat sakripisyo. Bawat sakripisyo. Na parang may isinakripisyo siya. Na parang gumugol siya ng 30 taon sa pagtatrabaho hanggang sa masira niya ang kanyang katawan upang palakihin ang amang iyon. 2 linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tyrone. Ang kanyang tono ay formal, malayo, na parang nakikipag-usap siya sa isang kakilala at hindi sa kanyang ina. Ma, kailangan nating mag-usap. Maaari ka bang dumating sa Sabado ng 3? Noong Sabado, dumating ako sa oras, ang aking tiyan ay kinakabahan. Binuksan ni Tyrone ang pinto, at sa loob ay sina Bianca at Divina na nakaupo sa sofa na parang isang hukuman. Si Tommy ay nasa kanyang playpen, naglalaro ng mga kulay na bloke. Upo ka, Macy. Itinuro ni Tyrone ang isang solong armchair, hiwalay sa iba. Umupo ako, pakiramdam ang bigat ng kanilang mga tingin. Nag-uusap kami, simula ni Tyrone. At sa tingin namin ay oras na upang gumawa ng ilang mahahalagang pagbabago sa sitwasyon ng aming pamilya. Tiningnan ko si Divina, na tinitingnan ako ng may ngiting tagumpay na halos hindi na maitago. Si Divina ay nakatira sa isang bahay na may maraming problema, patuloy ng aking anak. Mga problema sa plumbing, electrical, maging mga bitak sa mga dingding. Hindi ligtas para sa isang babae sa kanyang edad na mag-isa doon. At sa paglaki ni Tommy, kailangan namin na malapit, available, sa isang ligtas na lugar ang kanyang lola. Bumigat ang hangin. Ang bahay mo ay may 3 silid-tulugan, masinabi sa akin ni Tyrone na ang isa ay ganap na walang laman mula nang umalis siya.
Si Divina ay maaaring lumipat doon. Pansamantala lang ito habang inaayos namin ang kanyang bahay o nakakahanap ng mas maganda. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang mga bato. Pinag-usapan na natin ito matagal na, Tyrone. Sinabi ko na sa iyo na hindi. Iyon ay noon na magitan si Bianca na may malambot ngunit matatag na boses. Bago kami maging bahagi ng iisang pamilya. Si Divina ang lola ng iyong apo, Margarita. Hindi mo ba gusto ang pinakamabuti para kay Tommy? Ang pinakamabuti para kay Tommy ay ang makahanap ka ng solusyon na hindi kasama ang pagkuha ng aking espasyo, aking privacy, aking tahanan. Umayos ng upo si Divina, pinagsalikop ang kanyang mga kamay na parang nagdarasal. Margarita, naunawaan ko ang iyong pag-aalinlangan. Talaga. Ngunit isipin mo ito mula sa isang praktikal na pananaw. Maaari kitang tulungan sa gastusin sa bahay, magbayad ng bahagi ng mga utility, ang pagkain. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa ating dalawa. Hindi ko kailangan ang iyong pera, ngunit nagtatrabaho ka sa paglilinis ng mga bahay sa iyong edad, sabi niya nang may peking pag-aalala. Nakakapagod siguro. Sa tulong ko sa pananalapi, baka mas kaunti ang trabaho mo, mas makapagpahinga ka. Natahimik ang silid. Tiningnan ako ni Tyrone na may matigas na ekspresyon, naghihintay ng aking sagot. Ang sagot ay hindi. Binili ko ang bahay na iyon. Binayaran ko iyon. Iyon ang aking mana. Hindi ko iyan ibibigay kaninuman. Tumayo si Tyrone, tensyonado ang panga. Alam kong sasabihin mo iyan. Sinubukan kong kumbinsihin si Bianca na baka nagbago ka, ngunit tama siya. Divina, ikaw ay makasarili hanggang sa kaibuturan. Makasarili? Ako ba ay makasarili? Mamakasarili at mapagtanim ng sama ng loob. Hindi mo matiis na makita na mayroon akong pamilya na nagpapahalaga sa akin, na sumusuporta sa akin. Na hindi nagpaparamdam sa akin na may kasalanan sa pag-iral. Mas marami nang nagawa si Divina para sa amin sa loob ng 2 taon kaysa sa nagawa mo sa buong buhay ko. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang mga kutsilyo. Tyrone, pinalaki kita ng mag-isa. Nagtrabaho ako hanggang sa sirain ko ang sarili ko para magkaroon ka ng lahat. Nandyan na naman, sigaw niya, nawawala ng kontrol. Laging pareho. Pinalaki kita ng mag-isa. Nagsakripisyo ako. Marami akong pinaghirapan. Alam mo ba, Ma? Iyon ang iyong pinili. Walang pumilit sa iyo, at ngayon ay nagpapanggap ka na may utang ako sa iyo ng buong buhay ko sa paggawa ng pinakamababang inaasahan mula sa isang ina. Inilagay ni Bianca ang kanyang kamay sa braso ni Tyrone, pinakalma siya. Tiningnan ako ni Divina na maihalo ng awa at kasiyahan na nagpakulo ng aking sikmura. Tumayo ako nang may nanginginig na mga binti. Sa tingin ko wala na akong magagawa dito. Teka, sabi ni Tyrone na may mas kontroladong boses. Mayroon pa. Napagdesisyonan namin na kung ayaw mong tulungan si Divina, baka dapat mong isaalang-alang ang pagtulong sa amin sa ibang paraan. Anong paraan? Nagpalitan siya ng tingin kay Bianca bago nagpatuloy. Malaki ang bahay na iyon para sa iyo lang, at kailangan namin ng mas maraming espasyo ngayon kasama ang sanggol. Iniisip namin na magpalaki, baka magkaroon pa ng isa pang anak sa lalong madaling panahon. Nakita namin ang mas malalaking apartment, ngunit lahat ay lampas sa aming budget. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Maaari mo bang ibenta sa amin ang bahay? Sabi ni Bianca ng malambing, sa tamang presyo, syempre. At sa pera na iyon, maaari kang umupa ng mas maliit, mas madaling pamahalaan para sa iyo. Isang bagay na walang masyadong hagdan, nang walang masyadong lilinisin. O, idinagdag ni Divina, umayos ng upo. Maaari mo lang ilipat ang bahay sa pangalan ni Tyrone. Siya lang ang iyong anak. Anyway, balang araw ay kanya rin iyon. Bakit pa maghihintay? Maaari kang manatili doon hanggat kailangan mo. Ngunit alam mo na ibinibigay mo ang iyong mana sa iyong anak habang ikaw ay buhay. Ito ay magiging isang magandang kilos sa iyong bahagi. Tiningnan ko silang tatlo isa-isa. Si Tyrone na may malamig na ekspresyon na hindi ko na makilala. Si Bianca na may mapanuring ngiti.
Si Divina na may mga matang nagniningning sa halos hindi na maitagong kasakiman. Hinding-hindi, sabi ko na may nanginginig ngunit matatag na boses. Bahay ko iyan. Pinaghirapan ko iyan ng may pawis, ng may dugo. Hindi ko iyan ibibigay kaninuman. Kung gayon ay huwag mong asahan na maging bahagi ng pamilya na ito, tugon ni Tyrone ng malamig. Kung hindi mo kayang gawin ang sakripisyo na ito para sa iyong sariling anak, para sa iyong apo, kung gayon sa tingin ko ay tapos na tayo dito. Binabantaan mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Si Divina ay handang ibigay ang lahat para sa amin. Ikaw ay hindi. Kaya alam ko kung sino ang nararapat sa aking katapatan, aking oras, aking pag-ibig. Kinuha ko ang aking bag nang may nanginginig na mga kamay at naglakad patungo sa pinto. Bago umalis, tumalikod ako sa huling pagkakataon. Balang araw ay maunawaan mo ang iyong ginagawa, Tyrone. At sana kapag dumating ang araw na iyon, hindi pa huli ang lahat. Hindi ko maunawaan ang anuman, dahil walang dapat intindihin. Pinipili ko lang na makasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Nagmaneho ako pauwi, umiiyak ng husto na kinailangan kong huminto ng 2 beses dahil hindi ko na makita ang kalsada. Dumating ako sa aking walang laman na bahay, ang bahay na pinaghirapan ko ng 20 taon, at umupo sa sahig ng sala, napapalibutan ng mga larawan ng isang batang hindi na umiiral. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nanatili akong gising sa dilim, iniisip ang mga salita ni Tyrone, ang ngiti ni Divina, ang hinaharap na nakalatag sa harap ko na parang isang walang katapusang disyerto ng kalungkutan. Ngunit sa isang punto sa mahaba, mapait na gabing iyon, may nagbago sa loob ko. Ang kalungkutan ay tumigas, nagkristal sa ibang bagay, isang bagay na malamig at malinaw na parang yelo. Kung gusto nila ang aking bahay, kung sa tingin nila ay kaya nila akong manipulahin, pilitin, kunin ang tanging mayroon ako, kung gayon ay matutuklasan nila ang isang bagay na malinaw na nakalimutan nila. Hindi ako nakaligtas ng 30 taon ng mag-isa sa pamamagitan ng pagiging mahina. Bumangon ako sa kama ng 5 ng umaga, binuksan ang aking laptop, at nagsimulang maghanap ng mga abogado. Mga abogado na dalubhasa sa batas ng ari-arian. Mga abogado na dalubhasa sa mga mana. Mga abogado na alam kung paano protektahan ang mga ari-arian ng isang solong babae laban sa mga gustong agawin ang mga ito. Nakita ko ang abogado, si Ginoong De La Cruz, 3 araw pagkatapos ng nakakapanghinang pagpupulong na iyon. Ang kanyang opisina ay nasa downtown sa isang lumang gusali na may mabagal na elevator na umuugong sa pag-akyat. Ang waiting room ay may mga lumang upuan na gawa sa balat at mga lumang magasin. Ngunit ang mga review sa internet ay nagsasabi na siya ang pinakamahusay sa mga kaso ng proteksyon ng ari-arian para sa mga nakatatanda. Siya ay isang lalaking nasa edad 50, na may kulay abong templo at mga mata na tila nakakakita ng higit pa sa sinasabi ng isang tao. Tinanggap niya ako nang may matatag na pakikipagkamay at inalok ako ng kape na tinanggap ko lamang upang magkaroon ng hawakan ang aking nanginginig na mga kamay. Sabihin mo sa akin, Ginang Margarita, ano ang nagdala sa iyo dito? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, bawat kahihiyan, bawat paghamak, bawat nakakasakit na salita. Ikinuwento ko sa kanya si Divina at ang kanyang nakakalason ng ngiti, si Bianca at ang kanyang banayad na manipulasyon, si Tyrone at kung paano siya nagbago hanggang sa hindi na siya makilala. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento para sa bahay, ang titulo na nasa pangalan ko sa loob ng 7 taon. Nakinig si Ginoong De La Cruz ng tahimik, paminsan-minsan ay nagtatala sa isang leather notebook. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at tiningnan ako ng may ekspresyon na hindi ko mabasa. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao sa iyong sitwasyon? Tanong niya. Umiling ako, iniisip na wala silang kapangyarihan. Iniisip na dahil pinipilit sila, minamanipula sila, o pinaparamdam sa kanila na may kasalanan, wala silang opsyon. Tapik niya ang mesa ng marahan gamit ang kanyang daliri. Ngunit mayroon kang lahat ng kapangyarihan dito, Ginang Margarita. Talagang lahat. Kailangan mo lang matutunan kung paano ito gamitin. Hindi ko maintindihan. Umayos siya ng upo, pinagsalikop ang kanyang mga daliri. Ang bahay na iyan ay nasa iyong pangalan. Binili mo iyan. Binayaran mo iyan.
Mayroon kang ganap na kontrol dito. Wala, at pakinggan mo ako ng mabuti, wala kang pwedeng pilitin na ibenta, ilipat, o ibahagi ito kung ayaw mo. Hindi ang iyong anak, hindi ang iyong manugang na babae. At tiyak na hindi ang babaeng halos hindi mo kilala. Pero sabi ni Tyrone balang araw, magiging kanya rin iyon. Balang araw, kapag ikaw ay pumanaw na, magiging bahagi iyon ng kanyang mana. Ngunit habang ikaw ay buhay at may ganap na kakayahan sa pag-iisip, ang ari-arian na iyon ay eksklusibo sa iyo, at may mga paraan upang protektahan ito kahit pagkatapos ng iyong kamatayan. Kung gusto mo, naramdaman kong may nagliwanag sa aking dibdib. Isang maliit ngunit maliwanag na spark. Anong mga paraan? Binuksan ni Ginoong de la Cruz ang isang folder at kumuha ng ilang dokumento. Marami tayong pwedeng gawin. Una, maaari akong gumawa ng isang legal na dokumento na malinaw na nagsasaad na ang anumang paglilipat ng ari-arian na iyon ay dapat gawin sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon. Ikalawa, maaari tayong lumikha ng isang legal na istruktura kung saan ang ari-arian ay nananatiling protektado mula sa mga claim ng third party. Huminto siya. Ngunit mayroon akong mahalagang tanong para sa iyo, Ginang Margarita. Ano ba talaga ang gusto mo? Protektahan ang bahay o turuan ang mga taong ito na masama ang pagtrato sa iyo ng isang aral? Nagulat ako sa tanong. Nanatili akong tahimik, iniisip, ano ba talaga ang gusto ko? Gusto kong maunawaan nila, sabi ko sa wakas na may nanginginig na boses. Na hindi nila ako pwedeng tapakan. Na hindi ako ang mahina at madaling manipulahin na babae na akala nila ako. Gusto kong maramdaman nila kahit isang bahagi ng sakit na idinulot nila sa akin. Dahan-dahang tumango si Ginoong de la Cruz na maihalos hindi mahalata ng ngiti. Kung gayon mayroon akong panukala para sa iyo, ngunit kailangan mong magtiwala sa akin ng lubusan at handang kumilos ng mailabis na lamig. Kaya mo ba iyan? Kaya kong gawin ang lahat ng kinakailangan. Mabuti. Kumuha siya ng mas maraming papel. Narito ang gagawin natin. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ipinaliwanag ni Ginoong de la Cruz ang isang plano na kasing brilyante kasing walang awa. Kasama rito ang pagrerepaso ng bawat dokumento ng bahay, pag-imbestiga sa kasaysayan ng ari-arian, paghahanap ng anumang detalye na maaaring maging mahalaga. Hiniling niya sa akin na dalhin ang lahat ng mga papel na mayroon ako na naugnay sa pagbili, mga bayad, mga pagpapabuti na ginawa ko sa bahay sa loob ng mga taon na ito. Mayroon pa akong kailangan malaman, sabi niya habang naghahanda akong umalis. May utang ba ang bahay na ito, mga buwis na hindi nabayaran? Ano mang legal na problema na alam mo? Wala. Palagi kong binabayaran ang lahat sa oras. Hindi ako kailanman nahuli ng 1 buwan sa anuman. Perpekto. Kumikinang ang kanyang mga mata. Nagbibigay iyan sa atin ng mas maraming opsyon. Umalis ako sa opisina na pakiramdam ay iba, mas magaan, sa paano man na parang ipinagkatiwala ko ang bigat ng aking sakit sa mga kamay na may kakayahan. Ang mga sumunod na araw ay abala. Inipon ko ang bawat dokumento na hiniling ni Ginoong de la Cruz. Mga resibo ng bayad mula 20 taon na ang nakakaraan, mga dokumento mula sa orihinal na pagbili, mga resibo ng pagpapabuti, mga invoice ng pag-aayos. Inorganisa ko ang lahat ayon sa kronolohiya sa mga kulay na folder, nagtatrabaho hanggang gabi sa dining table. Hindi tumawag si Tyrone sa loob ng 2 linggo, ni minsan. Nakita ko ang mga larawan sa social media ng mga pagdiriwang ng pamilya, mga paglalakad sa parke, kasama si Tommy, mga eleganteng hapunan. Naroon si Divina sa lahat ng mga ito. Wala ako. Sa isang partikular na masakit na larawan, hawak ni Tyrone ang kanyang anak habang yakap ni Divina silang dalawa. Ang text ay nagsasabing, ang pamilya na pinili ko. Salamat, Divina, sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na walang pasubaling pag-ibig. Pinrint ko ang larawang iyon at inilagay sa isang hiwalay na folder, ebidensya ng lahat. Nang bumalik ako sa opisina ni Ginoong de la Cruz, nadala ang lahat ng mga folder, gumugol siya ng 3 buong araw sa pagrerepaso ng bawat papel. Nagtawag siya, kumonsulta sa ibang mga abogado, nag-imbestiga ng mga legal na aspeto na hindi ko man lang alam na umiiral.
Sa wakas, ipinatawag niya ako noong Biyernes ng hapon. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, mayroon pang ibang lalaki doon, mas matanda, na may perpektong preskadong kulay abong suit at isang itim na leather briefcase. Ginang Margarita, ipakilala ko sa iyo ang notaryo, si Ginoong San Jose. Siya ay magiging mahalaga sa kung ano ang gagawin natin. Umupo kaming tatlo, sa paligid ng conference table. Ikinakalat ni Ginoong de la Cruz ang ilang dokumento sa harap ko. Pagkatapos ng masusing pagrerepaso ng lahat, mayroon akong nakitang interesante. Itinuro niya ang isa sa mga papel. Ang bahay na binili mo ay may komplikadong kasaysayan. Bago mo ito nakuha, dumaan ito sa tatlong magkakaibang may-ari sa loob ng 10 taon. Alam mo ba kung bakit? Umiling ako. Dahil mayroon itong mga issue sa zoning na hindi kailanman ganap na nalutas. Ang ari-arian ay inuri sa paraang nagpapahintulot ng residential use, ngunit mayroong mga partikular na probisyon tungkol sa structural modifications na nilabag sa loob ng mga taon. Walang seryoso. Walang nakakaapekto sa kasalukuyang gamit nito, ngunit sapat na upang lumikha ng makabuluhang legal na komplikasyon kung gusto ng isang tao, halimbawa, na ibenta ang ari-arian o ilipat ito. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin niyan. Ngumiti si Ginoong de la Cruz. Ang ibig sabihin niyan, ang bahay na iyan sa kasalukuyan nitong estado ay may market value na humigit kumulang 15 milyon. Ngunit sa legal na paraan, kung nais ng isang tao na ilipat ito nang hindi muna nalulutas ang mga issue sa zoning, mamanahin din nila ang isang serye ng mga potensyal na utang sa munisipalidad. Mga multa para sa mga paglabag sa code na hindi kailanman nakolekta, ngunit nananatiling aktibo sa mga talaan. Pinag-uusapan natin ang humigit kumulang 12.5 milyon sa mga parusa na naipon sa loob ng ilang dekada. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. At ano ang ibig sabihin niyan para sa akin? Para sa iyo? Wala. Binili mo ang bahay ng may mabuting hangarin, nakatira ka doon ng mapayapa sa loob ng maraming taon. Ang mga utang na ito ay technically sa munisipalidad laban sa ari-arian, hindi laban sa iyo personal. Hanggat ikaw ang may-ari at nakatira doon, walang pupunta upang kolektahin ang mga ito. Ngunit kung ililipat ko ang bahay sa iba, eksakto. Ang taong tatanggap ng ari-arian na iyon ay otomatikong tatanggap ng legal na responsibilidad upang malutas ang mga problemang iyon. At maniwala ka sa akin, ang paglutas sa mga ito ay magastos ng higit pa sa 12.5 milyon sa mga multa. Pinag-uusapan natin ang mga abogado. Mga papeles sa lungsod, posibleng structural renovations, madali pang 10 milyon. Namagitan si Ginoong San Jose, ang notaryo, na may malalim na boses. Ang iminungkahi ni Ginoong de la Cruz ay medyo mapanlikha. Ginang, maaari nating ihanda ang ganap na legal na mga dokumento ng paglilipat. Ibibigay mo ang bahay sa sinumang iyong desisyunan. Ngunit tatanggapin ng taong iyon ang ari-arian na may lahat ng nakalakip na legal na problema. Mga problema na hindi nila alam ngunit perpektong nakadokumento sa pampublikong talaan ng munisipalidad. Hindi namin nililinlang ang sinuman, nilinaw ni Ginoong de la Cruz ng mabilis. Lahat ng impormasyon ay magagamit sa publiko. Kung gagawin nila ang kanilang due diligence, imbestigahin ang ari-arian bago tanggapin ito, makikita nila ang mga problemang ito. Ngunit kung sila ay sabik na makuha ang bahay, kaya hindi sila mag-iimbestiga. Nagkibit balikat siya. Umiikot ang aking ulo. Paano kung sabihin ko lang sa kanila na hindi ko kailanman ibibigay sa kanila ang bahay? Kung gayon, patuloy kanilang pipilitin, manipulahin, gagawing miserable ang iyong buhay, at sa huli kapag ikaw ay pumanaw, si Tyrone pa rin ang magmamana ng bahay, at sila ang mananalo. Tiningnan ako ni Ginoong de la Cruz ng direkta sa mga mata. Ngunit kung ibibigay mo sa kanila ang gusto nila ngayon, sa tamang paraan, matututo sila ng isang aral na hindi nila kailanman malilimutan. Ngunit isa pang bahagi, ang bahagi na napahiya, binaliwala at pinalitan, ay bumulong na hiniling niya ito, na hiniling ito ni Divina at Bianca. Nang 6 oras ng umaga, ginawa ko ang aking desisyon. Tinawagan ko si Ginoong de la Cruz sa sandaling buksan ang kanyang opisina.
Gawin natin. Ngunit gusto kong perpekto ito. Gusto kong ang bawat dokumento ay walang kamali-mali, upang walang paraan na masabi nila na niloko ko sila. Huwag kang mag-alala, Ginang Margarita. Ito ay ganap na legal. Matatanggap nila ang eksaktong hinihingi nila. Sa loob ng sumunod na 3 linggo, 6 na beses kaming nagkita ni Ginoong de la Cruz. Inihanda namin ang bawat detalye ng masinsinan. Sinuri pa niya ang ari-arian at natuklasan na mas malala pa ang mga problema kaysa sa una naming naisip. Mayroong mga paglabag sa permit ng pagtatayo mula 15 taon na ang nakakaraan ng palawaki ng nakaraang may-ari ang kusina ng walang kaukulang permit. Mayroong mga problema sa koneksyon ng tubig na hindi kailanman opisyal na nairegularisa. Bawat problema ay maliit ng individual, ngunit magkasama ay lumikha sila ng isang legal na web na magastos ng malaki upang ayusin. Ang pinakamagandang bahagi, paliwanag ni Ginoong de la Cruz, ng maihalos malisyosong ngiti, ay kapag pinirmahan na nila ang mga dokumento ng paglilipat, partikular ang isang quitclaim deed. Ang lahat ng mga problemang ito ay otomatikong magiging kanilang legal na responsibilidad. Magkakaroon ng 60 araw ang lungsod upang opisyal na abisuhan sila ng mga paglabag at pagkatapos ay magsisimula ang kauntaon upang malutas ang mga ito o harapin ang mas malaking parusa. At wala silang paraan upang maibalik ang bahay sa akin. Technically, maaari nilang subukang magtalo ng pandaraya, ngunit kailangan naming aktibong nagsinungaling sa kanila tungkol sa estado ng ari-arian. Dahil hindi kami magsisinungaling sa kanila tungkol sa anuman, dahil ang lahat ng impormasyon ay nasa pampublikong talaan. Wala silang kaso. Kapag pinirmahan na nila, kanila na. Problema at lahat. Inihanda ni Ginoong San Jose ang mga dokumento ng paglilipat. Makapal ang mga ito, puno ng komplikadong legal na wika na tila kinuha mula sa isang nobelang abogado. Wala silang sinabi na kasinungalingan tungkol sa estado ng bahay. Nilipat lang nila ang ari-arian as is, kasama ang lahat ng likas na karapatan, obligasyon, at legal na pasanin nito. Anumang abogadong may kakayahan na magrepaso ng mga dokumentong iyon ay agad na makakaunawa na mayroong kahinahinala sa pariralang iyon. Ngunit pinagpipiestahan namin na sila ay sobrang excited na makuha ang bahay, kaya hindi na sila magsi-check ng anuman. Samantala, sa bahay, ipinagpatuloy ko ang aking pagpapanggap. Nang sa wakas ay tumawag si Tyrone pagkatapos ng 3 linggo ng katahimikan, nagkunwari akong talunan. Pagod. Hello anak, sabi ko na may mahinang boses. Ma, napag-isipan mo na ba ang pinag-usapan natin? Hindi ako nag-isip ng anuman maliban doon. Totoo iyon, bagaman hindi sa paraan na pinaniniwalaan niya. May katahimikan, at pagkatapos ay sinabi ko, gusto kong pumunta kayong lahat sa bahay ngayong Sabado. Kayong 3, ikaw, Bianca, at Divina, kailangan nating mag-usap. Narinig ko siyang nagsabi ng isang bagay sa isang tao sa kabilang linya. Malamang si Bianca. Nagbago ka ba ng isip tungkol sa bahay? Halika ngayong Sabado ng 3, doon tayo mag-uusap. Binaba ko ang telepono bago pa siya makapagtanong ng iba. Nang gabing iyon, nakatulog ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Isang mahimbing na tulog ng walang bangungot. Dumating ang Sabado na maulap at malamig. Gumawa ako ng kape at inilabas ang mga magagandang tasa, ang mga porselana na ginagamit ko lang sa mga espesyal na okasyon. Napaka-ironic na ito ay isa sa mga okasyong iyon. Inilagay ko ang mga dokumento na ibinigay sa akin ni Ginoong de la Cruz sa isang makapal na Manila envelope na kapareho ng ginagamit para sa mahahalagang papel. Inilagay ko ito sa sideboard ng dining room, naghihintay. Dumating sila ng eksaktong 3. Si Tyrone na may maingat na ekspresyon. Si Bianca na may mapanuring ngiti na kinasusuklaman ko ng husto. At si Divina na may mga matang nagniningning sa halos hindi na maitagong pag-asa. Hindi nila dinala ang sanggol. Malamang ay inakala nilang mahirap ang usapan. Pinapasok ko sila sa sala. Naghain ako ng kape na walang humipo. Umupo kami sa hindi komportableng katahimikan sa loob ng ilang segundo na tila walang hanggan. So, ma, simula ni Tyrone. Bakit mo kami ipinatawag? Huminga ako ng malalim, pinahaba ang sandali.
Marami akong pinag-isipan sa sinabi mo, tungkol sa bahay, tungkol sa aking kasakiman, tungkol sa pangangailangan ni Divina ng isang ligtas na tirahan. Nakita kong umayos ng upo si Divina sa sofa, kung paano pinisil ni Bianca ang kamay ni Tyrone. At tama ka. Malaki ang bahay na ito para sa akin lang, at mayroon kayong mga pangangailangan na aking binaliwala dahil sa aking pagmamataas. Ang mga salita ay parang abo sa aking bibig, ngunit sinabi ko ang mga ito ng may pananalig. Nagpasya ko na maaaring lumipat si Divina dito. Ganap na katahimikan. Silang tatlo ay tumingin sa akin na parang nagsalita ako sa ibang wika. Seryoso ka? Tanong ni Bianca, ang boses ay puno ng kawalang paniwala. Seryoso. Pero may isang kondisyon. Ano? Maingat ang boses ni Tyrone. Na ang bahay ay opisyal na ipasa sa pangalan ni Divina. Ayaw kong manirahan kasama siya bilang aking tenant o bisita. Kung maninirahan siya dito, hayaan siyang manirahan sa kanyang sariling bahay. Lilipat ako sa mas maliit na apartment gaya ng iminungkahi mo. Isang bagay na mas madaling pamahalaan. Nagpalitan ng tingin ang tatlo na may ganap na sorpresa. Mukhang himihimatay si Divina sa emosyon. Ma, sigurado ka ba? Tanong ni Tyrone, bagaman sa kanyang mga mata ay nakita ko na ang kasakiman. Ito ang iyong mana para sa akin. Sigurado ako. Bukod pa rito, balang araw ay magiging sa iyo rin iyan, tama? At kung si Divina ay kasing halaga sa iyo, gaya ng sinasabi mo, hayaan siyang tamasahin ang bahay ngayon habang maaari pa niya itong pakinabangan. Kapag nagmana ka mula sa kanya, kalaunan ay pareho lang iyan. Perpekto ito. Ibinibigay ko sa kanila ang eksaktong gusto nila sa paraan na tunog marangal at mapagbigay. Nakita ko kung paano pinigilan ni Divina ang mga luha ng kaligayahan, kung paano pinisil ni Bianca ang kanyang kamay. Oh, Margarita, sabi ni Divina na may basag na boses. Palaging praktikal. Handa na ang mga dokumento ko. Tumayo ako at kinuha ang envelope mula sa sideboard. Ilinagay ko ito sa coffee table na may mahinang kalabog. Inihanda na ng abogado ko ang lahat. Kailangan lang natin ng mga pirma at isang notaryo na pupunta sa Lunes kung sumasang-ayon ka. Kinuha ni Tyrone ang envelope at binuksan ito. Kinuha niya ang mga dokumento at nagsimulang balikan ang mga ito. Nakita kong sinusuri niya ang mga pahina, paminsan-minsan ay humihinto sa ilang legal na parirala. Pinigil ko ang aking hininga. Ito ang kritikal na sandali. Kung babasahin niya ng mabuti, kung dadalhin niya ang mga dokumento sa sarili niyang abogado, magkakalat ang lahat. Marami itong legal na teksto, sabi niya pagkatapos ng ilang minuto, sinara ang envelope, ngunit sa pangkalahatan ay sinasabi na ililipat mo ang buong ari-arian sa pangalan ni Divina. Tama. Eksakto. Ang bahay ay ganap na sa kanya, kasama ang lahat ng implikasyon nito. At ano ang matatanggap mo kapalit? Tanong niya nang may hihinting hinala. Wala. Ito ay isang regalo. Ang aking paraan ng pagpapakita sa iyo na mas mahalaga ka sa akin kaysa sa isang ari-arian. Halos mabulunan ako sa mga salita. Tumayo si Divina at niyakap ako. Amoy mamahaling pabango siya at tagumpay. Ikaw ay isang pambihirang babae, Margarita. Mali ang paghuhusga ko sa iyo. Patawarin mo ako. Niyakap ko siya pabalik, nararamdaman ang bawat kalamnan sa aking katawan na tensyonado sa pagsisikap na hindi siya itulak palayo. Walang dapat ipatawad. Nilapitan din ako ni Tyrone, niyakap ako ng bahagya. Salamat, mamalaki ang kahulugan nito para sa amin, para sa buong pamilya. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang umalis na nangako na babalik sa Lunes, kasama si Divina para sa opisyal na pagpirma, nagsalin ako ng isang baso ng alak na halos hindi ko iniinom at umupo sa sofa. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Dumating ang Lunes na may malinaw na kalangitan na tila nangungutya sa kung ano ang mangyayari. Maagang dumating si Ginoong De La Cruz, kasama si Ginoong San Jose, ang notaryo. Sinuri namin ang lahat sa huling pagkakataon. Talaga bang sigurado ka sa bagay na ito, Ginang Margarita? Tanong ni Ginoong De La Cruz,
bagaman ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang bagay na tila paghanga. Kapag pinirmahan na nila, wala nang balikan. Wala na akong masigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Dumating si Divina na nakasuot na parang pupunta sa isang gala. Nakasuot siya ng champagne-colored suit na may alahas na malamang ay mas mahal pa sa aking sasakyan at perpektong makeup na sumisigaw, kaya kong bilhin. Dumating si Bianca sa tabi niya na nakasuot ng pure colored dress, nakangiti na parang ito ang kanyang maswerteng araw. Si Tyrone ang nasa likod na may nasisiyahang ekspresyon, may dalang briefcase na malamang ay naglalaman ng mga dokumento na hindi niya kailangan. Magandang umaga, bati ni Divina na may kumakanta na boses. Anong ganda ng araw para isara ang deal na ito, hindi ba? Formal na nagpakilala si Ginoong De La Cruz, nakikipagkamay na may propesyonal na ngiti na walang inilalantad. Ginawa rin ni Ginoong San Jose ang pareho na may pagkaseryoso na nililinang ng mga notaryo bilang pangalawang katangian. Inanyayahan ko silang lahat na umupo sa paligid ng dining table, ang parehong mesa kung saan ako naghain ng hindi mabilang na hapunan para kay Tyrone noong bata pa siya. Well, simula ni Ginoong San Jose, binuksan ang kanyang briefcase at kinuha ang mas maraming dokumento. Magpatuloy tayo sa paglilipat ng ari-arian. Ginang Margarita, kinukumpirma mo ba na nais mong kusang loob na ilipat ang ari-arian na ito na matatagpuan sa 247 Sampaguita Street sa pangalan ni Ginang Divina Garcia? Tama po iyan, sabi ko na may matatag na boses. At Ginang Divina, tinatanggap mo ba ang pagtanggap ng ari-arian na ito na mailahat ng karapatan, obligasyon, at legal na pasanin na likas dito? Halos lumiwanag si Divina. Siyempre. Tinatanggap ko ng lubusan. Perpekto. Ikinakalat ni Ginoong San Jose ang mga dokumento sa mesa. Ito ang mga deed ng paglilipat. Ginang Margarita, kailangan kong pirmahan mo dito, dito at dito. Itinuro niya gamit ang kanyang panulat sa mga linyang minarkahan ng maliliit na L. Kinuha ko ang panulat ng may matatag na kamay. Sa bawat pirma, naisip ko ang lahat ng kahihiyan, lahat ng paghamak, lahat ng oras na pinaparamdam nila sa akin na hindi ako nakikita. Pinirmahan ko ng malinaw, malalaking letra. Margarita Ramirez. Ang aking pangalan, ang aking desisyon. Ngayon ikaw, Ginang Divina. Halos agawin ni Divina ang panulat kay Ginoong San Jose. Pinirmahan niya ng may labis na pagkilos na parang nag-autograph para sa kanyang mga tagahanga. Sa bawat pirma, mas lumalawak ang kanyang ngiti. Pinanood ni na Tyrone at Bianca ng may ganap na kasiyahan. Excellent, sabi ni Ginoong San Jose, inipon ang mga nilagdaang dokumento at inilagay ang kanyang notary seal sa bawat pahina. Ang tunog ng seal ay parang isang sentensya. Ang paglilipat ay opisyal at legal na. Ginang Divina, ikaw ang bagong may-ari ng bahay na ito. Bumulala si Divina ng sigaw ng kagalakan at niyakap si Bianca, na mukhang naantig din hanggang sa luha. Malawak na umiti si Tyrone, lumapit upang halikan si Divina sa pisngi. Congratulations, makarapat-dapat ka rito. O anak, tugon ni Divina, ginagamit ang mapanlinlang na termino na laging nagpapainit ng aking sikmura. Ito ay isang pangarap na natupad. Sa wakas, magkakaroon ako ng isang marangal, ligtas at magandang tahanan. Pagkatapos ay inilabas ko ang envelope na inihanda ko, ang parehong makapal na Manila envelope na nabanggit ko sa aking orihinal na kwento. Inilagay ko ito sa mesa ng may sinadyang pag-iingat. Mayroon pa akong isang bagay, sabi ko ng kalmado. Lahat ay tumingin sa akin. Kinuha ni Divina ang envelope ng sabik, malamang na umaasa ng mga susi o iba pang dokumento ng pagtanggap. Binuksan niya ito. Kinuha niya ang mga papel mula sa loob, at nakita ko ang eksaktong sandali na nagsimula siyang basahin ang unang dokumento. Ito ay ang kumpletong ulat ni Ginoong De La Cruz sa legal na estado ng ari-arian. 20 pahina na nagdedetalye ng bawat paglabag sa code, bawat issue sa zoning, bawat nakabinbing multa, bawat legal na komplikasyon na ngayon ay ganap na responsibilidad ni Divina. Ang mga numero ay naka-highlight sa maliwanag na dilaw. Ay 12.5 milyon sa naipong multa, tinatayang A10 milyon karagdagang upang malutas ang mga issue sa istruktura at permit.
Nawala ang kulay sa kanyang mukha na parang tubig na umaagos. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Halos malaglag ang mga papel. Ano? Ano ito? Ang kanyang boses ay halos isang nasakal na bulong. Inagaw ni Tyrone ang mga dokumento, nagbabasa na may mga matang lumalaki sa bawat linya. Ma, ano ba ito? Ito ang kumpletong legal na status ng ari-arian na katanggap-tanggap mo lang, tugon ko ng kalmado. Lahat ay nakadokumento sa public records. Maaari kayong mag-imbestiga bago pumirma. Inagaw ni Bianca ang mga papel mula sa mga kamay ni Tyrone. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling gumalaw sa mga pahina. Ito ang sinasabi na may mga multa na halos kalahating milyon sa kabuuan. 22.5 milyon, upang maging eksakto, pagwawasto ni Ginoong De La Cruz na may profesional na boses, plus interest na patuloy na naipon buwan-buwan mula nang i-record ang mga paglabag. Hindi ito totoo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Divina sa mga dingding. Nagbibiro ka. Ito ay isang nakakainis na biro. Hindi ito biro na magitan si Ginoong San Jose na may seryosong tono. Bawat isa sa mga paglabag na iyon ay opisyal na nakarecord. Maaari ninyo itong kumpirmahin sa municipal office. At ngayon na si Ginang Divina na ang legal na may-ari, ang lahat ng mga obligasyon na iyon ay kanya rin. Tumayo si Divina ng napakabilis kaya nahulog ang kanyang upuan ng may malakas na tunog. Ngunit nakatira ka dito sa loob ng maraming taon. Bakit hindi ka kailanman sinisingil ng anuman? Dahil habang nakatira ako dito bilang orihinal na may-ari ng may mabuting hangarin, hindi ipinapatupad ng lungsod ang mga multa. Ito ay isang karaniwang patakaran. Ngunit sa sandaling may paglilipat ng ari-arian, ang mandatory notification process ay aktibo. Tatanggap ka ng opisyal na sulat sa loob ng humigit kumulang 60 araw. Tiningnan ako ni Tyrone nang maihalo ng takot at kawalang paniwala. Alam mo lahat ito. Alam mo at wala kang sinabi sa amin. Hindi ako nagsinungaling sa iyo tungkol sa anuman. Ibinigay ko sa iyo ang eksaktong hiniling mo. Ang bahay ay ganap na sa iyo, kasama ang lahat ng implikasyon nito. Inulit ko ang parehong mga salita na ginamit ko noong Sabado, ngunit ngayon ay tunog na ganap na kakaiba. Ito ay pandaraya, sigaw ni Bianca na mailuha ng galit na bumababa sa kanyang perpektong makeup na pisngi. Sadyang niloko mo kami. Tumayo si Ginoong De La Cruz, kumuha ng mas maraming dokumento mula sa kanyang briefcase. Walang pandaraya anuman, Ginang. Ang mga dokumento ng paglilipat ay malinaw na nagsasaad na ang ari-arian ay inilipat as is, kasama ang lahat ng likas na karapatan, obligasyon. At legal na pasanin nito. Iyan ay karaniwang terminolohiya na kinikilala ng anumang abogado bilang isang babala upang mag-imbestiga pa. Pinili mong hindi gawin iyon. Ngunit hindi namin alam na may mga problema. Halos hysterical na si Divina ngayon. Ang kawalang alam ay hindi nagpapalaya sa iyo mula sa legal na responsibilidad, patuloy ni Ginoong De La Cruz ng walang awa. Lahat ng impormasyon ay magagamit sa pampublikong talaan. Mayroon kang karapatan at responsibilidad na imbestigahin ang ari-arian bago tanggapin ito. Hindi mo iyon ginawa. Iyon ang iyong desisyon. Nahulog si Tyrone sa isang upuan, nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito sa amin. Wala akong ginawa sa iyo, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, ang aking boses ay tunog na malakas, malinaw, nang walang anumang panginginig. Dumating ka sa akin, hinihingi ang bahay na ito. Pinilit mo ako, minanipula ako, pinaparamdam sa akin na makasarili at masama dahil ayaw kong ibigay ang aking mga ari-arian. Ibinigay ko lang sa iyo ang labis mong gusto. Ngunit alam mo na puno ito ng problema. Galit na galit si Bianca. At alam mo na sinasaktan mo ako, pinapahiya mo ako, pinapalitan mo ako. Nagmamalasakit ka ba? Hindi. Kaya bakit ako magmamalasakit na ang bahay na labis mong kinaiinggitan ay mayroong mga komplikasyon? Kinuha ulit ni Divina ang mga dokumento, nagbabasa ng desperado na parang umaasa siyang makahanap ng isang magic exit na nakasulat sa mga ito.
Dapat may paraan para baliktarin ito, para ibalik sa iyo ang bahay. Technically, inamin ni Ginoong de la Cruz. Maaari mong ilipat muli ang ari-arian kay Ginang Margarita, ngunit kakailanganin iyon ng kanyang pagtanggap na hindi niya obligado. At kahit natanggapin niya, mananagot ka pa rin sa mga multa na naipon sa panahong kayo ang mga may-ari. Bukod pa rito, idinagdag ko na pakiramdam ang isang malamig ngunit tunay na kasiyahan. Bakit ko gugustuhing maibalik ang isang ari-arian na may napakaraming problema? Tila mas makatwiran para sa akin na lumipat sa isang mas simple. Tulad ng iminungkahi ninyo. Nakahanap na ako ng isang kaakit-akit, maliit, madaling pamahalaan na apartment ng walang legal na komplikasyon. Ang katahimikan na sumunod ay siksik na parang konkreto. Silang tatlo ay tumingin sa akin na parang nakikita nila ako sa unang pagkakataon. At marahil iyon ay totoo. Marahil ay hindi nila ako kailanman tunay na nakita. Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi ng lahat ng ito? Sabi ni Tyrone sa wakas na may basag na boses. Akala ko sa wakas ay naunawaan mo na sa wakas ay ilalagay mo ang iyong pamilya sa unahan. Ngunit pinaplano mo lang ang masamang paghihiganti na ito. Hindi ito paghihiganti, anak. Ito ay katarungan. May pagkakaiba. Ikaw ay isang ahas, sigaw ni Divina. Isang nakakalason na ahas na nagkukunwari bilang tupa. Maaari mo akong tawagin kung anuman ang gusto mo, Divina, ahas, tupa, anuman ang magpaparamdam sa iyo ng mas mabuti. Ngunit ang katotohanan ay simple. Gusto mo ang bahay na ito. Mayroon ka nito. Hindi kita pinilit na pirmahan ang anuman. Kusang loob kang pumirma ng walang pag-imbestiga. Nang walang pakikipag-ugnayan sa sarili mong abogado dahil sa sobrang pagkabulag mo sa kasakiman. Hindi ka huminto upang mag-isip. Ma, please. Lumapit si Tyrone. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang isang bagay na kahawig ng tunay na kawalang pag-asa sa kanyang mga mata. Dapat mayroong solusyon. Hindi namin kayang magbayad ng F22.5 milyon. Wala kaming ganoong pera. Walang ganoong pera si Divina. Hindi ko na problema iyan. Kay Divina na iyan. Siya na ang may-ari ngayon. Nanatiling tahimik si Bianca, binabasa at muling binabasa ang mga dokumento na parang umaasa na magbabago ang mga salita sa pamamagitan ng salamangka. Sa wakas, tumingala siya, namumula ang mga mata. Maaari ka naming kasuhan para sa pagtatago ng impormasyon, para sa pandaraya, para sa anuman. Bahagyang tumawa si Ginoong de la Cruz. Maaari mong subukan, ngunit sinisiguro ko sa iyo na matatalo ka at magastos ka ng karagdagang 2.5 o 3 milyon sa legal fees na malinaw na wala ka. Ang mga dokumento ay walang kamali-mali. Ang paglilipat ay kusang loob. Ang lahat ng impormasyon ay magagamit sa publiko. Walang kaso. Gusto mo ba talaga na maging pampubliko ito? Gusto mo bang malaman ng lahat kung paano mo sinubukan na manipulahin ang isang matandang babae upang ibigay ang kanyang mga ari-arian? Kung paano mo siya pinalitan, pinahiya? Inalis sa pamilya? Dahil mayroon akong mga screenshot ng bawat post sa social media kung saan mo ako binura. Mayroon akong mga mensahe. Mayroon akong mga saksi kung paano mo ako tinrato. Kung ito ay mapupunta sa korte, lahat iyon ay lalabas. Nahulog si Divina sa sofa, umiiyak na ngayon ng hayagan. Ang kanyang perpektong makeup ay tumakbo sa itim na linya sa kanyang pisngi. Mawawala ang lahat sa akin. Ang aking lumang bahay ay hindi na pwedeng tirahan. Wala akong matirahan. At ngayon ay mayroon akong imposible na utang na babayaran. Marahil, sabi ko ng may malambot ngunit matatag na boses, dapat mong naisip yan bago subukang nakawin ang bahay ng iba. Ang mga aksyon ay mayroong mga konsekwensya. Divina, welcome sa totoong buhay. Tiningnan ako ni Tyrone nang may ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Ito ay isang halo ng pagkapuot, sakit, kawalang paniwala at iba pa. Isang bagay na mukhang mapanganib na respeto. Hindi ako makapaniwala na kaya mo ito. Ang nanay na kilala ko ay hindi kailanman gagawa ng ganito. Ang nanay na kilala mo ay hinayaan ang sarili niyang tapakan.
Nagsakripisyo siya hanggang sa wala na siyang natira. Nagtrabaho siya hanggang sa masira ang sarili niya para magkaroon ka ng lahat. At itinapon mo siya na parang basura sa sandaling mailumitaw na may mas maraming pera at mas mahusay na koneksyon. Bahagyang nabasag ang aking boses, ngunit nagpatuloy ako. Namatay ang nanay na iyon nang sabihin mo sa akin na mas karapat-dapat si Divina kaysa sa akin. Ang nanay na ito, ang nakikita mo ngayon, ay ang nakaligtas sa pagpatay na iyon. Ganap na katahimikan. Tanging ang paghikbi ni Divina ang narinig. Nagsimulang magbalot ng kanyang mga dokumento si Ginoong de la Cruz. Tapos na ang trabaho ko rito. Ginang Divina, lubos kong iminumungkahi na kumonsulta kayo sa isang abogadong dalubhasa sa municipal law sa lalong madaling panahon. Mayroon kayong 60 araw bago magsimulang maipon ang mga karagdagang parusa. Naghanda rin si Ginoong San Jose na umalis, sinelyuhan ang kanyang huling mga dokumento nang may opisyal na tunog na parang ganap na pagtatapos. Hinihiling ko sa inyong lahat ang swerte. Kakailanganin ninyo iyan. Nang umalis silang dalawa, kaming apat ay naiwan sa sala na naging aking tahanan sa loob ng 7 taon. Isang tahanan na pinuno ko ng mga alaala ni Tyrone, ng mga larawan ng kanyang pagkabata, ng bawat sentimo ng aking pawis na naging mga pader at bubong. Mayroon pa kayong dapat malaman, sabi ko, sinira ang mabigat na katahimikan. Tumunga nga si Tyrone, namumula ang mga mata. Ano pa ang maaaring mayroon? Ang araw pagkatapos mo akong ipahiya sa pagpupulong na iyon kung saan mo hinihingi ang bahay, nag-post ka ng mga larawan na nagdiriwang. Tyrone, tinawagan mo ako ng gabing iyon. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin? Namutla ang kanyang mukha. Sinabi mo sa akin na ipinagbili mo ang mga muebles sa sala, ang mga antike na iyon na ayon sa iyo ay walang gumagamit. Ibinenta mo ang mga iyon sa halagang 150,000 at pinagtawanan ako dahil, ayon sa iyo, sa wakas ay nakakuha ka ng isang bagay mula sa aking pagiging kuripot. Ipikit ni Bianca ang kanyang mga mata. Huminto sa pag-iyak si Divina, tinitingnan ako ng mailumalaking takot. Hindi akin ang mga muebles na iyon, Tyrone. Bahagi iyon ng inventaryo ng bahay na kasama ng ari-arian. Nakarehistro iyon sa municipal catalog ng mga protektadong ari-arian dahil mayroon itong historical value. Sa pagbebenta nito ng walang pahintulot, nakagawa ka ng karagdagang krimen. Trafficking ng heritage assets. Hindi ko alam na utal si Tyrone. Alam ko. Hindi mo alam dahil hindi ka kailanman nag-imbestiga ng anuman. Hindi ka kailanman nagmalasakit na malaman ang iyong ginagawa. Gusto mo lang ang pera. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanila ang screenshot ng kanyang mensahe. Mayroon ako nito at mayroon din ako ng sale receipt na buong kabutihan mong ibinahagi sa inyong family WhatsApp group. Ang group na inalis mo ako 3 buwan na ang nakakaraan. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Bianca na may nanginginig na boses. Ang ibig sabihin niyan, bukod sa mga multa sa bahay, maaari kang humarap sa mga kasong kriminal. Ang multa para sa trafficking ng heritage assets ay nagsisimula sa 2.5 milyon at maaaring kasama ang pagkakulong. Ibinalik ko ang aking telepono. Siyempre, maaari kong desisyonan na huwag itong ulat. Maaari kong kalimutan na nangyari ito. Ano ang gusto mo? Huminto si Divina sa pag-iyak, tinitingnan ako nang may mapanuring mga mata sa kabila ng lahat. Maging sa kanyang pagkatalo, sinusubukan pa rin niyang makipagnegosasyon. Wala akong gusto sa inyo, ngunit gusto kong maunawaan ninyo ang isang bagay ng napakalinaw. Lumapit ako kay Tyrone, tinitingnan siya ng direkta sa mga mata. Sa loob ng 30 taon, ibinigay ko ang lahat para sa iyo. Bawat patak ng pawis, bawat oras ng nawalang tulog, bawat sakit sa aking likod, bawat beses na dumugo ang aking mga kamay mula sa trabaho. Ibinigay ko ang lahat. At itinapon mo ito sa basura para sa isang babaeng nakilala mo 2 taon na ang nakakaraan at ang kanyang mapanlinlang na ina. Ma, ako. Hindi pa ako tapos. Ang aking boses ay purong bakal. Tinuruan mo ako na sa mundong ito, ang kabaitan ay binibigyang kahulugan bilang kahinaan. Na ang sakripisyo ay hindi nagbibigay ng pasasalamat, kundi paghamak.
Na ang mga tao ay kukuha ng kukuha hanggang sa wala nang matira sa iyo. Kaya, salamat. Salamat sa pagtuturo sa akin na maging matatag. Upang protektahan ang sarili ko, upang hindi na kailanman hayaan ang sinuman na tapakan ako muli. Tumuwo ako sa pinto, kinuha ang aking bag. Mayroon kang mga susi ng bahay. Ganap na sa iyo na iyan ngayon, Divina. I enjoy mo iyan. Lilipat ako sa bago kong apartment sa susunod na weekend. Maaari mong itago ang lahat ng mga muebles na natitira, kasama ang mga kortina. Kasama ang lahat. Ang tanging dadalhin ko ay ang aking mga personal na larawan at ang aking mga damit. At iyan na iyon, tanong ni Tyrone na may basag na boses. Ganoon lang, aalis ka at iiwan mo kami sa bangungot na ito. Huminto ako sa pinto, tinitingnan siya sa huling pagkakataon. Eksakto kung paano mo ginawa sa akin, anak. Eksaktong ganoon. Lumabas ako ng bahay na iyon na nakataas ang aking ulo. Narinig ko sa likod ko ang tunog ng pag-iyak ni Divina muli, ng pagmamadali ni Bianca, sa pakikipag-usap sa telepono, malamang isang abogado. Narinig ko si Tyrone na sumigaw ng pangalan ko minsan, 2 beses. Hindi ako lumingon. Nagmaneho ako patungo sa maliit na apartment na inupahan ko 2 linggo na ang nakakaraan. Isang simpleng lugar sa ikalawang palapag na may isang silid-tulugan, isang pinagsamang sala at kainan, at isang maliit na kusina. Ang mga bintana ay nakaharap sa isang parke kung saan naglalaro ang mga bata. Iyon lang ang kailangan ko. Nang gabing iyon, mag-isa sa aking halos walang laman na bagong espasyo, gumawa ako ng tsaa at umupo sa tabi ng bintana. Walang tigil na tumunog ang aking telepono sa loob ng ilang oras. Tumawag si Tyrone ng 17 beses. Si Bianca, 6. Si Divina, 3. Wala akong sinagot. Sa wakas, dumating ang isang text message mula kay Tyrone. Ma, please. Kailangan nating mag-usap. Hindi ito pwedeng matapos ng ganito. Ikaw ang aking ina. Kailangan kita. Tiningnan ko ang mensaheng iyon ng matagal. Isang bahagi ng akin, ang bahagi na 30 taon nang hindi kayang ganap na burahin ang pagiging ina, ay gustong sumagot, gustong ayusin ang lahat, gustong mawala ang sakit. Ngunit ang bahaging iyon ay hindi na ang nagkokontrol. Hinarangan ko ang numero at pinatay ang telepono. 3 linggo ang lumipas bago ko muling binuksan ang aking telepono. 3 linggo ng tahimik na kapayapaan sa aking maliit na apartment kung saan ako lang ang nagpapasya kung ano ang gagawin sa aking oras. Nagising ako kung kailan ko gusto, kumain ng toast at kape habang tinitingnan ang parke. Naglakad sa paligid ng kapitbahayan ng walang patutunguhan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 30 taon na nabuhay ako para lang sa sarili ko. Nang sa wakas ay binuksan ko ang telepono, nakakita ako ng 143 na mensahe. Karamihan ay mula kay Tyrone, ilan mula kay Bianca, at ilan mula kay Divina. Binasa ko silang lahat ng sabay-sabay, na parang nagbabasa ng isang malungkot na libro na alam na ang wakas. Ang mga unang mensahe ay puno ng galit, ikaw ay isang kakilakilabot na tao. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang aking ina. Sana masaya ka sa pagsira ng sarili mong pamilya. Pagkatapos ay dumating ang mga mensahe ng pakikipagkasundo, Ma, please mag-usap tayo. Siguradong makakahanap tayo ng solusyon. Kung tutulungan mo kami dito, ipinapangako kong magiging iba ang lahat. Handa si Divina na humingi ng tawad. At sa wakas, ang huli na ipinadala 2 araw pa lang ang nakakaraan, kinailangan kong ibenta ang aking sasakyan para bayaran ang unang abogado. Pinag-iisipan ni Bianca ang diborsyo. Sabi niya ay dinala ko raw siya sa sitwasyong ito. Nagkaroon si Divina ng panic attack at nasa ospital. Ma! Patawad. Sobra akong nagsisisi. Please! Binasa ko ang huling mensaheng iyon ng 3 beses. Patawad. 3 salita na inantay kong marinig sa loob ng ilang buwan. 3 salita na ngayon ay dumating ng huli na, puno ng desperasyon sa halip na tunay na pagsisisi. Isinara ko ang mga mensahe ng walang sinasagot. Tinawagan ako ni Ginoong De La Cruz ng hapong iyon. Ginang Margarita, may balita ako.
Kinontak ako ng municipal office. Tila, sinusubukan ng iyong anak at ni Ginang Divina na ibenta ang ari-arian para bayaran ang mga multa. Ngunit hindi sila makahanap ng mga mamimili dahil ang anumang pangunahing imbestigasyon ay nagbubunyag ng mga legal na problema. At ano ang gagawin nila? Sinusubukan nilang makipagnegosasyon ng plano ng pagbabayad sa lungsod. Ang buwanang bayad ay 60,000 para sa susunod na 15 taon. Kung mahuhuli sila ng isang buwan, tataas ang mga parusa at maaari pa rin nilang mawala iyon. 60,000 bawat buwan, higit pa sa kinikita ko sa paglilinis ng mga bahay. Naramdaman ko ang isang sakit ng kasiyahan na hindi ganap na komportable, ngunit hindi ko rin maitatanggi. Mayroon pa, patuloy ni Ginoong de la Cruz. Direkta akong kinontak ng iyong anak. Gusto niyang malaman kung handa kang makipagkita sa kanya. Kayong dalawa lang, nang walang Divina, nang walang Bianca. Sabi niya kailangan kanyang makausap. Ano ang sinabi mo sa kanya? Naipapasa ko ang mensahe at ang desisyon ay ganap na sa iyo. Nanatili akong tahimik, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan isang ina ang nagtutulak sa kanyang maliit na anak sa isang duyan. Pataas, pababa, pataas, pababa. Isang simple at paulit-ulit na galaw na sa paano man ay nakakapagpagaan ng loob. Sabihin mo sa kanya na, ngunit sa isang pampublikong lugar. Ang coffee shop malapit sa Luneta. Huwebes ng 3 oras ng hapon. Dumating ang Huwebes na maulap at malamig. Nagsuot ako ng kulay lavender na sweater na nabili ko noong nakaraang linggo, ang una kong nabili para sa sarili ko sa loob ng maraming taon. Dumating ako sa coffee shop 1:00 minuto ng maaga. Nag-order ako ng chamomile tea at umupo sa isang mesa malapit sa bintana. Dumating si Tyrone ng eksaktong 3. Mukha siyang pagod na parang pumayat ng 10 pounds sa loob ng 3 linggo. Mayroon siyang malalim na maitim na bilog sa ilalim ng mata at ang kanyang damit, bagaman malinis, ay gusot. Umupo siya sa harap ko, walang sinabi sa una, tinitingnan lang ako na parang nakakakita ng multo. Hello, ma, sabi niya sa wakas na may basag na boses. Tyrone? Nag-order siya ng black coffee na hindi niya hinawakan. Umupo kami sa awkward na katahimikan sa loob ng halos 1 buong minuto. Hindi ko alam kung saan magsisimula, inamin niya sa wakas. Maaari kang magsimula sa simula o sa wakas o kahit saan sa pagitan na sa tingin mo ay kailangan mong sabihin. Huminga siya ng malalim, pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa mesa. Humingi sa akin ng diborsyo si Bianca. Opisyal, sabi niya niloko ko raw siya tungkol sa kalagayan ng pananalapi ng aking pamilya. Na hindi ko raw kailanman sinabi sa kanya na ang nanay ko ay isang mapaghiganti at mapanganib na babae. Pinag-aaralan ng kanyang mga abogado ang mga paraan para ikansela ang kasal o patunayan na pinirmahan niya ang mga dokumento ng bahay sa ilalim ng pamimilit. At si Divina. Nagkaroon siya ng nervous breakdown. Nasa bahay siya ng pinsan niya sa ibang estado. Sabi niya hindi niya raw matiis na makita ang bahay, alam na sa kanya ito, ngunit sinisira siya nito sa pananalapi. Binigyan siya ng reseta ng mga doktor para sa anti-anxiety meds. Wala akong naramdamang kasiyahan sa pagdinig niyon, tanging kakaibang kawalan. Nawalan ako ng trabaho, patuloy niya. Well, technically, nag-resign ako. Hindi ako makapag-concentrate. Nagawa ko ang malalaking pagkakamali sa ilang proyekto. Iminungkahi ng aking boss na magpahinga ako ng walang hanggan, isang euphemism para sa umalis ka bago ka namin tanggalin. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Nasa kay Bianca na ngayon si Tommy. Dinala niya sa bahay ng kapatid niya. Sabi niya ayaw niya raw siyang lumaki sa ganitong kapaligiran ng stress at legal na problema. Iyon ang masakit. Hindi ko siya nakikita minsan sa 1 linggo. Supervised visits na parang delikado ako sa sarili kong anak. Nabasag ang kanyang boses. Lahat ay gumuho, ma, lahat. Ang aking kasal, ang aking trabaho, ang aking pamilya, ang aking reputasyon, lahat. At dumating ka rito umaasa na ayusin ko ito. Tiningnan niya ako na may mga matang puno ng luha na ayaw niyang ibuhos. Ang pakiramdam na ang buong mundo ay tumatalikod sa iyo. Ngunit nabuhay ka sa loob ng 30 taon habang pinalaki mo ang iyong anak ng mag-isa.
Halos 3 linggo pa lang ako at gumuho na ako. Naglabas siya ng isang mapait na tawa. Gaano ako kahina kumpara sa iyo? Ang mga salita ay lumutang sa pagitan namin na parang mga dahon na nahuhulog. Hindi ako dumating upang hilingin sa iyo na ayusin ang anuman, patuloy niya. Alam kong hindi mo iyon gagawin at sa totoo lang, alam kong hindi ko iyon karapat-dapat. Dumating ako dahil kailangan kong malaman mo ang isang bagay. Kailangan kong marinig mo ito mula sa aking bibig, tinitingnan ako sa mga mata. Ano? Natama ka sa lahat. Tungkol kay Divina na minamanipula ako. Tungkol kay Bianca na ginagamit ang aming relasyon para sa kapakinabangan ng kanyang pamilya. Tungkol sa akin na isang walang utang na loob na anak na nagtapon ng isang buhay ng sakripisyo. Sa wakas ay bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Tama ka. At ako ay lubos, hindi mapapatawad na mali. Naramdaman kong may humigpit sa aking dibdib. Hindi ito tagumpay. Ito ay isang bagay na mas komplikado at masakit. Ginugol ko ang mga linggong ito sa pagbabalik-tanaw sa bawat alaala ng aking pagkabata. Sabi niya, pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Naaalala ko kung paano ako hindi kailanman kinulang. Kung paano ka laging may ngiti para sa akin. Kahit nagaling ka sa trabaho na pagod na pagod. Kung paano mo ipinagdiriwang ang bawat maliit na tagumpay ko na parang pinakamahalagang pangyayari sa mundo. At pagkatapos ay naaalala ko kung paano kita tinrato nitong huling 2 taon. Ang mga bagay na sinabi ko sa iyo. Ang mga oras na inalis kita. Kung paano ko hinayaan si Divina na palitan ka sa aking buhay. Na parang ikaw ay mapapalitan. Tyrone, no D. Hayaan mo akong tapusin, please. Huminga siya ng pabalik-balik. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Hindi ko inaasahan na ayusin mo ang gulong ito na nilikha ko mismo. Kailangan ko lang na malaman mo na sa wakas ay nakikita ko na. Nakikita ko ang lahat at kinamumuhian ko ang sarili ko para dito. Ininom ko ang aking tsaa na bahagyang nanginginig ang mga kamay. At ano ang gagawin mo ngayon? Lalaban. Sa paano man, nakakuha ako ng pansamantalang trabaho sa isang bodega. Kumikita ng I-40,000 bawat buwan. Halos hindi sapat para sa plano ng pagbabayad sa lungsod. Kinailangan kong lumipat sa isang inupahang silid. Idineklara ni Divina ang personal na pagkabangkarote. Malamang ay mapupunta ang bahay sa foreclosure sa huli, ngunit kahit papaano ay bahagyang matatakpan ang mga multa. At si Bianca. Magiging pinal na ang diborsyo sa loob ng 6 na buwan. Nakikipag-date na siya sa iba, isang bank manager na nakilala niya sa isang conference. Umiti siya ng walang pagpapatawa. Tila naghahanap ng financial stability, isang bagay na hindi ko na kayang i-offer. Natahimik kami muli. Sa labas, nagsimulang umulan ng mahina, bumabasa sa mga bintana ng coffee shop. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay, sabi niya sa wakas. Tanong. Mapapatawad mo ba ako kailanman? Ang tanong ay lumutang sa pagitan namin, mabigat at hindi maiiwasan. Inaantay ko iyon, ngunit gayon paman, nagulat ako. Hindi ko alam, tugon ko ng matapat. Marahil balang araw, ngunit hindi ngayon, hindi agad. Ang ginawa mo sa akin, ang ginawa ninyong lahat, ay nag-iwan ng napakalalim na mga pilat. Tumango siya, tinatanggap. Nauunawaan ko. Ngunit masasabi ko sa iyo ito, kahit na hindi kita mapatawad agad, sana ay matuto ka mula dito. Sana kapag lumaki si Tommy. Maalala mo kung paano ang pakiramdam ng sakit na ito, at na hindi mo kailanman hahayaan ang sinuman na iparamdam sa kanya na hindi siya nakikita o mapapalitan. Na pinahahalagahan mo ang kanyang mga sakripisyo, na nakikita mo ang kanyang buong pagkatao, hindi lang ang magagawa niya para sa iyo. Gagawin ko. Isinusumpa ko sa iyo. Tumayo siya upang umalis, ngunit huminto. Huling bagay. Masaya ka na ba ngayon? Sa bago mong apartment, sa bago mong buhay. At least nagawa mo iyan. Naisip ko ang aking maliit na espasyo. Ang tahimik na umaga na may kape, ang mga paglalakad ng walang patutunguhan, ang mga gabi na natutulog ng walang pag-aalala kung sino ang humuhusga sa akin o nag-aalis sa akin.
Natututo akong maging, sabi ko sa wakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, natututo ako kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay para sa sarili ko. Tumango si Tyrone na may isang bagay na mukhang masakit na kapayapaan sa kanyang mga mata. Masaya ako. Talaga, karapat-dapat ka rito. Pinanood ko siyang lumakad sa ilalim ng ulan, nakakuyom ang mga balikat, dala ang bigat ng kanyang mga desisyon. Isang bahagi ng akin ang gustong tumakbo sa kanya, yakapin siya, sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat. Ngunit natuto ang bahaging iyon na manatiling tahimik. Dahan-dahan kong tinapos ang aking tsaa, pinapanood ang ulan. Nag-vibrate ang aking telepono sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Isang mensahe mula kay Ginoong De La Cruz, ang abogado. Tinanggap ng lungsod ang plano ng pagbabayad. Ang kaso ay legal na sarado. Legal na sarado. Ngunit sa emosyonal na paraan, alam kong aabutin ng mga taon bago ito gumaling, kung gagaling man. Nang gabing iyon sa aking apartment, inilabas ko ang isang kahon na itinago ko sa closet. Puno ito ng mga larawan ni Tyrone noong bata pa siya. Si Tyrone na natutong maglakad. Si Tyrone sa kanyang unang araw sa paaralan. Itinabi ko lang sila dahil ang batang iyon sa mga larawan ay karapat-dapat na alalahanin. Tunay ang batang iyon. Tunay ang pag-ibig na iyon. Ang dumating pagkatapos ay tunay din, ngunit hindi nito binibigyang kahulugan ang lahat ng naging kami. At ako ay narito, mag-isa, ngunit hindi sirang-sira. Masakit, ngunit gumagaling ng walang bigat ng pagdadala ng mga taong marunong lang kumuha. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ang hinaharap ay hindi isang listahan ng mga sakripisyo na kailangan kong gawin. Ito ay isang blankong pahina na maaari kong punan kung paano ko gusto. Binuksan ko ang aking laptop at naghanap ng mga klase sa pagpipinta sa community center. Palagi kong gustong magpinta. Wala akong oras. Ngayon ay mayroon na ako. Nag-enroll ako sa isang watercolor class tuwing Martes at Huwebes ng hapon. Magsisimula ito sa susunod na linggo. Isinara ko ang laptop at ngumiti. Isang maliit na ngiti, ngunit totoo. Minsan, ang katahimikan ang tanging sagot na kailangan mo. At minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang simpleng pagbuo ng isang buhay na hindi na kailangan pang maghiganti kaninuman. Nag-vibrate ang aking telepono sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Isa pang mensahe mula kay Tyrone. Good night, makahit hindi ka sumagot, gusto kong malaman mo na iniisip kita araw-araw at pinagsisisihan ko araw-araw na hindi ako naging anak na karapat-dapat sa iyo. Binasa ko iyon, inilagay sa saved messages, at pinatay ang ilaw. Bukas ay isa pang araw, ang una sa marami. Mabubuhay ako eksakto sa paraang pinili ko, at higit pa iyon sa mayroon ako sa loob ng 30 taon.